Sa inyo na po ba ito? Bakit po napunta kayo sa pag-aalaga ng mga bata? Hindi po bang inaalagaan nyo mga pulis at saka mga bumbero? Bakit po pati bata ang inaalagaan nyo na? Baka po kayo Your Honor, Mr. President, tama po kayo. Dati po ay that was before under DSWD. But since most of the daycare centers are in the LGUs, barangay halls, no, may mga barangay halls, so it was transferred to the DLG supervision, Mr. President. Nakabuti po ito, Mr. President. Meron po tayong may bibigay ng mga datos o pangyayari na mula po sa DSWD ay kayo na po ang kumupkup dito sa responsibilidad na ito, Mr. President. Your Honor, Mr. President, that remains to be seen as this will only be implemented this coming May 2026. Ang alam ko po itong ECCD, Mr. President, sa DepEd po ito. Co-chair po ang DILG and the DepEd, Mr. President. So sa makatwid po sa pag-aalaga po ng dalawang ahensya, DepEd at DSWD, minabuti po nilang ibigay na lang po sa inyo, Mr. President. Tinanggap naman po ninyo ng buong puso, Mr. President. Your Honor, Mr. President, it will be DepEd, yes, DepEd and DILG, since it is stipulated now under the law, under an RA 12199. So, co-chair po talaga ang DILG and DepEd tungkol po sa ECCD, Mr. President. Mr. President, meron pong special provision ngayon doon sa reimbursement ng expenses na kanilang ginasta sa anti-smuggling and economic subversion operations. Bakit po, Mr. President? Why is there a need for reimbursement of expenses, specifically for anti-smuggling and economic subversion operations? Hindi po ba ito'y parte na rin ng inyong ahensya sa usual operations with corresponding budget allocations? Your Honor, Mr. President, according to our DILG Secretary, they have not received any reimbursement, no? They just request. Malaki kasi ang performance na PNP at PNP sa anti-smuggling na cigarettes at agricultural products. So, nag-aanda ng... Your Honor, Mr. President, they are also, to add that they are requesting for additional funding because the PNP plays an important role in the anti-agriculture smuggling, anti-agriculture economic sabotage, especially when it comes to ito po. In the oil and oil and agricultural products and even cigarettes, malaking bagay po yung nagiging papel po ng PNP, you know, in arresting those violators. So po so that's why the reimbursement of expenses incurred in the anti-smuggling and economic subversion operations, they are requesting, no, so that they can perform better yung kanila pong enforcement capability. Kasi ngayon po, kumukuha sila ng pondo kung saan-saan. So for them to be able to perform their tasks as mandated by the anti-agricultural economic sabotage law, they are seeking for, requesting for reimbursement of expenses incurred, Mr. President. I hope this can be justified, Mr. President, dahil kasama po kasi sa budget allocation. Although I believe an additional compensation, probably by way of reimbursement,
can be siguro pwede rin po siguro kaya lang baka magkaroon po ng problema dahil naka-budget po. Yun lang naman po yung concern, Mr. President. No? Pero po yung pong mga kargamento o mga items pong nako-confiscate ninyo, nakukuha po ninyo dyan sa mga iba't ibang mga gumagawa ng hindi mabuti, nai-inventaryo po ba lahat ito? At saka ito po ba'y naibebenta? At kung sakaling naibebenta, paano po na-account yun, Mr. President? At saka legal po ba yung ibebenta po? Sapagkat confiscated items, so mga illegal po yun eh. Yes, Your Honor, Mr. President, those that are seized, no, are turned over to the courts, and the court, it's the court's discretion and disposal, Your Honor, Mr. President. Wala pong naibebenta. Wala po silang I don't think the DILG has that mandate, no, Mr. President. So it's the courts that will have the discretion. Salamat po. Meron po ang DILG na program, kung tawagin po ay Bantay Corruption. Ito po ay na-launch na yata noong pang October 2018. Ito po ay isang programa para makatulong po, ma-intensify po yung ating laban against corruption sa buong bansa. Ito po yata ay nagawa para siyang maging leader ng ating mga anti-corruption efforts at sa mga activities ng ating departamento. Pwede po bang malaman natin ang mga naging output natin, ang ating pagtatagumpay sa programang ito para malaman naman po ng ating mga kababayan na meron po namang ginagawang ganito ang DILG, lalong-lalo na po yung corruption na alam po natin ngayon ay biglang nabuyang-yang sa buong kapuluan dahil ito po ngayon ay nasangkot na pati po yung ating mga flood control projects. Sa inyo pong programa, meron po ba kayong naibahagi, halimbawa, dito sa pinag-uusapan at iniimbestigang flood control projects, ano po yung naging participation po ninyo? Kayo po ba ay nakatulong? Kayo po ba ay nakahuli dito sa investigasyon na ito?